si Lord, inihantulad din po siya sa Rock of Ages. Okay? So, mamaya po, mas matututunan po natin, bakit nga ba siya Rock of Ages? Sa 1 Corinthians 10:4 po, ito po yung verse natin. Sabi dyan, and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock. Sabi nyo nga po, rock. Yan. Pag napansin nyo po, malaking letter R. Pag nakikita nyo po sa Bible na malaki yung letter nung una, pertaining po siya sa Diyos o kaya kay Jesus. Hindi po siya maliit kasi hindi siya pangkaraniwang rock, kundi si Jesus po yung tinutukoy dyan. Spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Diba? Yung bato daw po na yon ay walang iba kundi si Jesus. Sa Psalm 94:22, sabi dyan, no, but the Lord is my fortress, my God is a mighty rock where I can hide. Inulit na naman po na si Lord po ang mighty rock po natin. Ngayon, pag-aaralan natin, bakit nga ba si Lord ay rock? Diba? At ano, bilang rock, ano ang dapat nating i-consider sa Kanya? Una, God is not mocked, Jesus is the rock. Kung ipaparaphrase po natin yan, ang sinasabi po dyan ay hindi mo pwedeng hamakin ang Diyos kasi rock nga siya. Sino po dito nakaranas na po na sinipa niyo po yung bato o yung pader? Ako po, naranasan ko na po yon. Kasi nga po, di ba, nung ako ay hindi pa Christian, o kahit Christian na, meron po akong kahinaan, yung madali po akong magalit, o meron po akong anger issue, na binabago pa rin po ni Lord, magpa sa hanggang ngayon. Di ba? Dati po kapag po nagagalit ako, napapasuntok talaga ako sa pader. Pero alam niyo po, after po nun, nagsisisi po ako. Bakit? Kasi ako po yung nasasaktan. And some of you po, marahil ay may mga ganun po kayong mga karanasan na naumpog kayo sa bato, nauntog kayo, o kaya naman yung napasuntok o napasipa kayo. Pero sino ang nasasaktan? Di ba? Walang iba kundi tayo din. Di ba? So parang ganun din daw po sa Diyos. Kapag kinalaban mo ang Diyos, nagrebelde ka sa Diyos, iniwan mo ang Diyos, sino pong mapapahamak? Hindi po ang Diyos, kundi ikaw. Diba? Bakit? Kasi nga po, rock po siya. Kaya sabi ng Galatians 6 verse 9, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Sa Tagalog po, anuman po ang itanim ng tao, yun din po ang kanyang aanihin. Diba? Kaya kapag nagtanim ka ng galit sa Diyos, aanihin mo yon. Pag nagtanim ka ng rebellion sa Diyos, aanihin mo yon. Diba? Kaya naman, lagi nyo tatandaan, God is not mocked, Jesus is the rock. Tapos sa Acts 9:5, dito yung verse na nagpakita po si Jesus kay Saul pa po noon, na naging Apostle Paul. Diba? Kasi during that time, si Saul po ay pina-persecute yung church. Pinapatay niya bawat mga Kristiyano, di ba? Kasi akala niya siya ang tama, relihiyon niya yung tama. Pero all of a sudden, sa daan niya po sa Damascus, bigla pong nagpakita si Jesus na may maningning na kaanyuan. To the point na sa sobrang ningning ni Lord noon, nabulag po siya. Nabulag po si Saul. Ako po naranasan ko rin, 4th year high school po ako. Ang TLE namin ay pag-welding. Nung una kong hawak ko ng welding, sabi ko po sa inyo, iyak ako sa mama ko pag uwi ko. Bakit? Kasi after kong mag-welding, kasi hindi po ako hindi ko alam kung anong tawag doon. Yun, di ba? Yung makapal, di ba? Na protection doon. Sabi sa inyo po, para akong mabubulag. Kasi ang tingin ko po noon, ang kapal-kapal na usok, tapos po ang hapde ng mata ko. Ganun po kasi yung reaksyon ng ating mata whenever na nakaka-encounter ito ng sobrang liwanag. Isipin nyo maigi, Diyos yung nagpakita, si Jesus, sobrang liwanag niya. Kaya ilang araw po, di ba, nabulag si Saul. Di ba? Kaya ang sinasabi dyan ni Jesus, bakit mo ba ako pine-persecute? Di ba? Sabi niya, it is hard for you to kick against the goad. Sa madaling salita, mahirap na sumipa sa tinik. Di ba? Kasi ikaw rin ang mapapahamak. Yun yung sinasabi ni Paul, ni Lord. Kaya nung time na yon na-encounter niya po si Jesus, nagbago po ang buhay ni Saul. Dating Saul, naging Paul. Dating mamamatay tao, naging missionary. Okay, naintindihan? Kaya dito, makikita po natin, whenever na nakikilala ng tao ang Diyos, nagbabago talaga ang buhay niya. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, that mangyari yun sa'yo. Diba? So, tapos sa Daniel 3-4 naman, Daniel 2, verse 34 hanggang 35,
mababasa niyo po dyan yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Naalala niyo yung panaginip ni Nebuchadnezzar? Sabi dyan, no, habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Next, verse 35. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto, naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Para po makwento ko lang sa inyo ng mabilis, meron po kasing panaginip si Haring Nebuchadnezzar na isang malaking rebulto. Tapos yung rebulto na yon ay composed of iba't ibang mga uri ng elemento. May bakal, may putik, may tanso, may pilak, tsaka ginto. Tapos sa paa, clay na po yun. Ibig sabihin parang marupok na po siya. Ngayon, ang vision o panaginip po ni Nebuchadnezzar, may natipak po na bato galing sa bundok at tumama dun sa rebulto na yon. At yung rebulto na yon ay nabuwag, di ba? Bumagsak. At sa halip, yung bato po na bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok. Pastor, ano ibig sabihin nun? Si Jesus pa rin yun, yung ibig sabihin. Kasi yung rebulto na yon, sumisimbolo sa mga kaharian na maghahari sa mundo, kagaya po ng mga Babylonia, mga Roma, Griego, di ba? Pero pagdating ni Jesus, wawasakin niya lahat ng yon at ang mananatiling kaharian ay ang kaharian ni Kristo, ni Jesus. Na una, maliit pa lang siya, pero sa bandang huli, ito po ay lumaki na. Diba? So, naalala niyo anong nangyari sa Christianity? Maliit pa lang. Nasa Jerusalem pa lang nung una. Pero nasakop nito ang buong daigdig. Kaya kapag po tinanong nyo sino si Jesus sa buong mundo, kilala po nila. Diba? Yung iba, wala nga lang relasyon. Pero yung si Jesus, yung kasikatan niya, ay umabot sa buong daigdig. Sa 1 Samuel 17:49 naman, ito yung kilalang-kilala natin. Sorry, hindi ko nalagyan ng picture. Ayan, so ito po yung kwento ni David and Goliath. Diba? Sabi dyan, dumakot siya ng bato. Ito yung makikipaglaban na si David kay Goliath. Sa kanyang supot, ano ulit? Bato. Nabanggit na naman yung rock, yung bato. Sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. So ano ibig sabihin na naman yan? Yung bato na sinasabi dyan, simbolismo rin yan si Jesus. Diba? Na kapag meron tayong mga singlaki ng Goliath na mga problema, ang kinakailangan lang po natin na gamitin na armas ay walang iba kundi si Jesus na ating bato. Diba? Kapag binabato ka ng demonyo, batuhin mo siya ng Jesus mo, ng Word of God. Diba? Para nang sa gayon, gaya ni Goliath, ay matapos din siya. Kumbaga parang matalo din siya. Actually, may pag-aaral nga po patungkol dyan kay David and Goliath, di ba? Na ang totoo daw po, ang Diyos ang kumilos para talagang matalo si Goliath. Kasi napakalaki ni Goliath, tapos ikukumpara mo yung bato na ginamit ni David, hindi talaga maaari yun. Tapos, nagtataka pa yung mga Bible scholar kasi pag ganito yung tama ng bato, pero bakit daw tumumba si Goliath pag ganyan? Diba? Ibig sabihin, maraming mga Bible scholar ang naniniwala na paghagis ni David ng kanyang tirador na ganon, kinuha daw ni Lord yon ng malaking angel, yung bato na yon. Tapos ginanon sa noo ni Goliath. Tapos pagkatama ng bato, ginanon paano? 'Di ba? Ano ba tawag doon? Paabante, pasubsob. 'Di ba? Kaya doon mo makikita, doon natin makikita sa istoryang 'yon na kinasama po ng Diyos si David. 'Di ba? Pero ito nga again yung bato, nagsisimbolize siya kay Kristo. Okay? Kaya tingnan niyo sa Matthew 21:44 tapos sa Lucas 20:18, binanggit na naman dyan yung bato. Tapos, ang sinasabing dyan na bato ay si Jesus pa rin bilang chief cornerstone. Kasi sa Matthew 21, sinasabi dyan ni Jesus na yung mga Hudyo, nire-reject yung bato na ibinigay ng Diyos sa kanila. Sino yung bato na yon? Si Jesus. Pero ito daw ang mangyayari. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray.
Diba? Ang sinasabing bato dyan, si Jesus. Ang bumangga sa kanya, iba. Diba? Kaya di ba may kasabihan ganun, ang bumangga, iba. Diba? Kaya wag na wag kang babangga kay Lord. Kaya sa mga tinuturo po ni Pastora Grace dito, isa na po yung 1-to-1, di ba? Sa chapter 3 po ng 1-to-1, ang topic po doon ay repentance. Tapos hindi mawawala yung kasabihan na to sa repentance sa chapter na yon. Nasabi dyan, trying to go to the opposite direction of Christ is dangerous. Sino po dito marunong mag-drive? Nagde-drive. Di ba sa kalsada, may rule tayo dyan. Na kapag ang lahat ay paganto, dapat paganto ka rin. Di ba? May mga one-way na daan, meron ding mga two-way. Pero bawal mag-counter flow. Kasi kapag nag-counter flow ka, sinong ma-aksidente? Ikaw din. Di ba? Makakadamay ka pa. So parang ganun din daw yan. Kung si Lord, pag ganito siya yung direction niya, pag ganyan, dapat sumabay ka. Huwag kang kakalaban. Kasi kapag kinalaban mo si Lord, ikaw ang mapapahama. Kaya, this time, sa pag-aaralan natin, sino-sino yung mga sample na kinalaban si Lord, nag-comment patungkol sa kanya ng masama, at ano yung mga naging dahilan. So, una po, si John Lennon. Ayan, sino si John Lennon? Siya po ay miyembro ng The Beatles. Yan, leader po siya. Noong panahon po ni Bishop, talagang kilala niya po. Tay, kilala niyo pa yung Beatles. Yan. Yung Beatles po ay kilalang banda sa buong mundo. Okay, ngayon, it so happen na dahil sa sobrang sikat po nila, umakyat sa ulo yung kanilang kasikatan. Si John Lennon, na leader nila, ito po ang sinabi. Sabi next natin, yung Kristyanismo daw ay magtatapos at mawawala daw itong bigla. Sabi niya, hindi ko na kailangan makipag-argue tungkol dyan. Sure na sure ako. Sabi niya, okay naman si Jesus, pero yung subject niya ay mga napakasimple lang. Diba? At ngayon, mas sikat na kami kaysa sa kanya. Alam niyo po ang nangyari, after po nasabihin ni John Lennon po niyan, nagkaroon po sila ng concert, tapos yung concert po na yon, ni isa sa instrumento nila, walang tumugtog. Tapos nung panahon po ng December 8, 1980, nakita na po siya na patay. At alam niyo po kung sino pumatay sa kanya, fan niya rin. Yan, isang fan po na pumatay po sa kanya. Diba? Siguro sa event po nila, pinatay po siya. Diba? So, sinerge ko po itong maigi. Sinasabi nila na hindi naman daw totoo yung consequence na yon. Pero nakikita ko kasi may common denominator na parang feeling mo ba, nagkataon lang yon. Mamaya pa, mas lalo niyo pa pong naintindihan to. Halimbawa naman na din po si Tancredo Neves, siya naman po yung ika-34 na president ng Brazil. Ngayon, during presidential campaign, nagsabi siya na kapag daw nakakuha siya ng 500,000 na boto mula sa kanyang partido, kahit daw ang Diyos, hindi na siya maiaalis sa pagiging presidente. Grabe, no? Ang yabang, no? Kaya alam niyo po ba, bago po siya manumpa, the day before inauguration, bigla po siyang sumakit po yung kanyang tiyan ng malubha. Dinala siya sa ospital, tapos dead on arrival na po siya. Tapos they found out na nagkaroon po siya ng acute diverticulitis. Yan. Ibig sabihin po nun na magabigla po yung kanyang bituka. Diba? Parang isipin mo, nagkataon nga lang ba yun? O bigla pong may consequence dahil nga po ganun yung sinabi niya. Okay, next naman po si Cazuza. Si Cazuza naman po, isa po siyang Brazilian composer, singer, tsaka poet. Ngayon, habang nag-show po siya sa Cancan, sa Rio de Janeiro, di ba? Next po natin. Habang nagsisigarilyo siya, di ba? Tapos bigla siyang gumanon. Tapos ang sabi niya, Diyos, para sa iyo yun. Sipin niyo yung maigap, gumanon siya, tapos, Diyos, para sa iyo yun. Diba? Kaya alam niyo po kung ano ang nangyari naman kay Cazuza, namatay po siya sa sakit na AIDS. Ayan, yun po ang pumatay po sa kanya. Again, nagkataon lang ba yun? O merong consequence sa tuwing nagsasabi tayo ng mali sa Diyos? Sunod naman po, ito alam na alam niyo po yan, yung Titanic. Ito po yung largest and luxurious ship of its time. Siya po talaga yung pinakamaganda at pinakamalaki na barko na nagawa during its time, di ba? Pero ang nakakalungkot lang, kasi yung nag-build daw ng Titanic, sabi, pagkatapos daw ng construction,
sinabi daw nung nag-build na nun, na kahit daw ang Diyos, hindi daw mapapalubog ang Titanic. Sa sobrang gara nito, sobrang laki at sobrang ganda. And alam na alam nyo naman po kung ano nangyari. Noong April 15, 1912, lumubog po ang Titanic kasi tumama po siya sa isang malaking iceberg. Doon sa North Atlantic, malapit po sa Canada. At ilan po ang namatay? 1,500, next po natin, 1,595 person ang namatay during that tragedy. Diba? At kasama na dyan yung mga prominent persons o mga kilalang tao. Actually, pag napanood nyo nga po yung movie, diba? Hindi lang lumubog, hinati pang ganon. Siguro sa gigil ng Diyos, ganon diba? Hindi lang lumubog, kundi hinati pang ganon. Pero yun, dito nyo makikita, huwag kang magbibiro sa Diyos. Huwag mong kakalabanin ng Diyos. Isa pa, ito pong si Bon Scott. Isa po siyang singer o vocalist ng AC/DC na band. Ngayon, noong 1979 kasi, nag-launch siya ng kanta na merong lyrics na ganito. Don't stop me, I'm going down all the way, wow the highway to hell. Diba? Parang inano niya lang, nagkaroon siya ng lyrics na patungkol sa impyerno. Diba? Parang binibiro pati impyerno, diba? Kaya naman alam niyo po ang nangyari din sa kanya. Noong February 19, 1980, si Bon Scott po ay natagpo ang patay. Bakit po? Kasi nalunok niya po yung kanyang suka. Diba? Pero, nung nagkaroon ng ang sabi ng doktor, siya po ay nagkaroon ng acute alcohol poisoning. So, ibig sabihin na poison po siya sa sobrang alak. Diba? Isipin nyo maigi, aksidente lang ba yun? Nagkataon lang ba? Diba? Tapos ito rin po, si Marilyn Monroe, isang actress. Yan, kilala niyo po siya, Marilyn Monroe. Ang katumbas niya, parang panare, sa panahon natin, si Britney Spears. Ano po talaga yan? Brain and beauty yan. Mga hari, presidente, mga lawyer, nililigawan yan, prinsipe. Sobrang ganda niya kasi. Siya po ang simbolo ng, kumbaga parang sex goddess din po siya nung time na yon. Pero alam niyo po, nung time ng kasikatan niya, binisita po siya ni Billy Graham bago po siya mag-show. And kilala naman po natin si Billy Graham bilang evangelist tsaka preacher. And sabi niya kay Marilyn, you have to accept Jesus as your Lord and Savior. Pero alam niyo po sabi ni Marilyn, I don't need your Jesus. Diba? Kasi sikat na siya eh. Kaya naman, sa isang tinutuluyan po niya, natagpuan din po siyang patay. Diba? At ano naman ang naging kamatayan niya? Yung acute barbiturate poisoning naman. Ibig sabihin, nag-suicide daw si Marilyn Monroe. Uminom siya ng maraming gamot. Diba? Pero sabi nga, kasi pinag-aralan ng buhay ni Marilyn Monroe, malungkot daw talaga. Diba? Siya yung nasa kanta ni Britney Spears na, she's so lucky, she's a star, but she cry, 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 in her lonely heart thinking, if there's nothing missing in her life, then why do these tears come at night? Yung kanta na yun, ibig sabihin, bakit kung wala na talagang ulam sa buhay niya, bakit siya umiiyak tuwing gabi? Diba? So yan si Marilyn Monroe. And nakakalungkot kasi naman na rin ni Britney Spears. Diba? Nung mga lumaon, si Britney Spears nagkalbo na, sinira na rin buhay niya, nag-drugs na rin siya. Tapos yung dalawang anak niya, hindi pa napunta sa kanya, diba? Kinuha nung dati niyang asawa. Tapos siya lang yung may record na nagpakasal ng umaga, nag-divorce ng hapon. Diba? Kaya parang grabe po yung nangyari sa buhay po niya. Kasi, diba, yan yung nangyayari kapag sinasabi natin na, Lord, ayoko sa'yo. Diba? Sunod naman, si Christine Hewitt. Siya naman po ay isang Jamaican journalist, tsaka entertainer. Ano naman sinabi nung babae na to? Ang sabi niya po, the Bible o yung Word of God was the worst book ever written. Diba? Ang Bible daw ang pinakapangit na libro na nagawa. Kaya alam niyo po anong nangyari naman sa kanya. Nakakalungkot yung pangyayari sa kanya kasi noong June 2006, natagpuan yung kanyang katawan na halos hindi na makilala. Doon po sa kanyang sasakyan na sinasakyan. Pero ang findings po ng mga police, hindi po yun basta sumabog, kundi pinatay daw po siya. Diba? Parang, again, nagkataon nga lang ba yun? Diba? At sa Brazil naman, sa Campinas, meron daw po mga grupo ng mga magkakaibigan doon ang lumabas upang mag-inuman po. Yan, para po maglasing. Ngayon, habang umaalis po itong mga magkakaibigan na to, humabol yung nanay ng isang babae.
Sabi niya, anak, mag-iingat kayo ha. Kasamahin nawa kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay, sa biyahe nyo. Tapos alam niyo po sinabi nung babae na yun. Sabi nung babae na yun, next natin. Sabi, ay, masyado nang puno dito sa kotse namin. Kung gusto ng Diyos na sumama, doon na lang siya sa likod. Diba? Doon na lang siya sa compartment. Diba? And alam niyo, pagkatapos lang nun, hours later, oras lang ang lumipas. Diba, nagkaroon daw ng balita na yung kotse na yon ay nagkaroon ng fatal accident. And lahat ng nandun po ay namatay. Yung kotse daw po ay hindi na halos makilala kung anong tipo ng o brand ng kotse, 'di ba? Pero surprisingly, alam niyo ba, nagulat silang lahat, yung likod hindi daw masyadong nagalaw. Tapos sa likod noon, may nakita silang itlog, 'di ba? Na ni isa wala man lang daw nabasag. Ano ibig sabihin noon? Yung sinabi ng babae na doon na lang siya sa likod, ginawa talaga ng Diyos. Mas pinroteksyonan pa ng Diyos yung mga itlog kaysa sa kanila. Diba? Kaya kapag sinabi ng nanay nyo, anak, God bless you, wag mong, diba? Wag mong tatanggihan. O kaya naman, corny, God bless, God bless. Diba? Pag sinabi ng nanay nyo, halika dito anak, ipagpe-pray kita bago ka umalis. Wag na. Diba? Kasi bakit? Napakahalaga po nakasamahin tayo ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Okay? Tsaka, wag talaga natin bibiruin si Lord. Wag natin hahamakin ang Diyos. Diba? Kasi God is not mocked, Jesus is the rock. Sunod naman, itong si philosopher naman to, si Friedrich Nietzsche. Ayan, ang kwento naman niya, next natin, siya po yung may akda ng kasabihan na God is dead. Siya yung nagpakalat na patay ang Diyos. Diba? Maraming mga naniwala dahil sa kanya. Pero alam niyo po anong nangyari din kay Friedrich Nietzsche. Nakakalungkot din po ito. Kasi nung nasa Italy po siya, nagkaroon, next po natin yung picture, nagkaroon po siya ng mental collapse. Ayan, at nabaliw po siya. Tapos dahil sa pagkakabaliw niya, ang dami pong naging komplikasyon na ng kanyang katawan to the point na nagkaroon na rin po siya ng sakit sa balat. Diba? At yun po yung ikinamatay niya. Diba? Dito mapapaisip ka nga diba, na nagkataon lang ba yung mga yon? O may consequence sa tuwing inahamak po natin ang Diyos. Next naman, si Emperor. Ito, pinag-aaralan to nila sa Bible School. And si Emperor Diocletian. Si Emperor Diocletian naman, nung panahon po niya, nung naghahari po siya, ay next po natin, alam niyo po, ang ginagawa nitong Emperor na to, pinapapatay niya ang mga Kristiyano na makita po niya. Tapos yung Bible, pinagbabawal niya. Tapos yung mga gathering ng mga Christian ay bawal din. Diba? And alam niyo kung ano nangyari din dito, namatay po siya. Tapos pagkatapos po ng kanyang pagkamatay, ay may naghari naman. Ang pangalan naman po ay si Constantine. Pero alam niyo po, ang ginawa ni Constantine, siya na po ang nagbigay ng religious freedom, diba, sa mga Kristiyano at pwede na yung mga gathering, yung pagiging Christian, tapos yung Bible. Kaya parang isipin mo, doble, di ba, na parusa sa kanya, na namatay na siya, tapos at the same time, yung pinagbawal niya ay pinahintulot na after niya pong mamatay. Kaya ano pong sinasabi dito? Next po natin, kung ikaw daw po yung tao na hindi ka pa puligtas, o kaya naman hindi ka naniniwala na may Diyos, o kaya naman naniniwala ka na patay ang Diyos, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Diba? Ngayon pa lang, magbago ka na ng buhay. Kasi bakit? Hindi po mapapaigi ang buhay mo. Dapat tanggapin mo ang Diyos. Dapat tanggapin natin ang Panginoon. Alam niyo po si Lord, pag wala ang tao, mananatili po siyang Diyos. Pero ang tao, pag wala ang Diyos, wala siyang kwenta. Wala siyang halaga. Ang pinakakawawang tao sa mundo ay yung hindi 5 piso lang ang nasa bulsa, kundi yung walang Kristo sa puso. Naintindihan? Pero kung ikaw, di ba, isa kang tao na, 10 piso lang ang nasa bulsa mo, pero may Diyos ka, lubos kang pinagpala. Amen? Di ba? So, ganyan po ang matututunan natin sa point 1. Point 2 po natin, sabi po dyan, Jesus is the rock and He rolls my blues away. Di ba? So, kanta po yun ng mga kabataan. Di ba? Pero anong ibig sabihin po niyan? Dahil si Jesus po ang bato po natin, ang mga problema natin ay pagugulungin niya. Amen? Sino maniniwala? Pagugulungin ng Diyos.
ang problema mo. Kaya kung dumating ka sa kwarto na ito, sa church na ito, na meron kang pasan na problema, pag tumawag ka sa Diyos, tutulungan ka niya. Amen. Yan. So bilang rock, bilang bato, ano po bang ginagawa ng Diyos sa atin? Una, Christ is the rock of our stability. Christ is the rock of stability. Diba? Sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbago. Diba? Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Tao lang ang nagbabago. Lugar lang ang nagbabago. Diba? Event lang ang nagbabago. Pero si Lord, hindi siya nagbabago. Diba? Ngayon yung mga latest phone, kung halimbawa po na kakalikot niyo po yung mga latest na iPhone, na mga Google Pixel, meron po sila tinatawag sa camera na stabilizer. Kasi ibig sabihin ng stabilizer na yon, kahit gumanong-ganong ka, di ba? Kahit dumaan ka sa mga bato-bato, o kaya naman mayanig-yanig yung kamay mo, yung video mo ay stable. Di ba? Kasi bakit? May stabilizer siya. Alam nyo, ganun din daw ang Diyos. Si Lord, siya po ang stability natin. Siya po ang stabilizer natin. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Ibig sabihin niyan, ikaw man ay yanigin ng problema, meron mang bagyo na dumating sa buhay mo, pero pag si Jesus ay nasa iyo, hindi ka matitinag. Amen? Nandiyan ka pa rin, di ba? May problema ka, magsisimba ka pa rin. May problema ka, mananalangin ka pa rin. Binrate ka ng boyfriend o girlfriend mo, a-attend ka pa rin. Amen? Amen, di ba? So, yan ang ibig sabihin ng rock of stability, di ba? Iwan ka man ng mga kaibigan mo, pero si Lord hindi. Amen? Kasi He is the same yesterday, today, and forever, di ba? Kaya mali daw po yung mga wini-wish natin tuwing birthday, di ba, ng kaibigan natin na sana hindi ka magbago. Kasi magbabago talaga ang tao. Physical pa lang meron na, di ba? Nagkakaroon ng wrinkles, kumukulubot tayo, tumatanda, nagwa-white hair tayo, minsan pang nauubusan ng buhok, di ba? Isa po ko dyan, di ba? So, kumbaga parang may mga pagbabago talaga. Dati, BFF kayo, beshi kayo, pero after 2 years, may beshi na siyang iba, di ba? Kasi nagbabago ang tao. Pero si Lord, hindi. Di ba? Kaya nga dapat, ang pinaka-best friend natin, walang iba kundi si Lord. Di ba? Kasi siya ang rock of our stability. Pangalawa, Christ is our rock of strength. Ayan, siya ang bato ng ating kalakasan. Kaya sino po dito nanghihina? Di ba? Lahat po tayo nakakaranas ng panghihina. Sabi po ng Isaiah, kahit daw ang kabataan nanghihina. Di ba? Kaya nga natatawa ko ngayon sa mga youth natin, di ba? Mga kabataan kasi hindi pa nagtatrabaho pero pagod na. Di ba? Kasi bakit? Ang daming ginagawa sa school, ang daming mga project, ang daming mga deadline. Pero alam nyo ba, manghina man daw po tayo, pag tayo ay naghintay, nanalangin sa Diyos, lalakas tayo. Amen? Hindi po ba kayo na-amaze sa kapangyarihan po ng Diyos? Di ba? Na kapag po nag-aral kayo sa science, meron daw po ang katawan natin na built-in na mga cellula, system, organ na siyang nagre-renew araw-araw. Na halimbawa, pagod ka kagabi, pero matulog ka lang, kinabukasan, malakas ka na ulit. Tingin nyo, sino ang nagre-renew sa atin? Walang iba kundi si Lord. Di ba? Kaya nga, halimbawa, pag daw tayo, nakaparanas tayo ng kapaguran, di ba dapat itulog na lang daw natin? Di ba? Kasi kinabukasan, lalakas ulit tayo. I-pray lang natin, bukas lalakas na ulit tayo. Kaya di ba minsan tayo, nagkakaroon ng abnormality ang katawan natin kapag sinusuway natin yung programa o sistema na bigay ng Diyos. Like for example, hindi ko naman po hinahamak yung mga panggabi o yung mga nasa call center. Bakit daw yung mga nasa call center? Nawa po, wag po kayong ganon. Madalas po silang prone po sa sakit. Kasi bakit? Kinokontra po nila yung sistema at programa ng Diyos sa katawan. Kaya nga, di ba sa Bible, mababasa niyo ang Bible, ay rin yan, kinomand ng Panginoon yan, sa ikapitong araw, magpahinga. Di ba? Paggabi na, kaya po pinapalubog ng Diyos ang araw. Kasi ibig sabihin, pag lumubog na yung araw, magpahinga ka na. Huwag ka na magtatrabaho. Kasi alam ng Diyos na itong katawan na ito, may panghihina to. Pwede itong manghina. Ngayon, pag hindi tayo, sumunod sa Diyos, lumabag tayo, hindi ka nagpahinga, hindi ka nagsimba, hanggang 24 hours nagtatrabaho ka, bukas makalawa, deads ka na. Diba? Patay ka na. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng sakit eh.
Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang abusado. Sabi mo, magpahinga ka. Diba? Kaya dapat magpahinga tayo. Magpahinga tayo. Kunwari, pagka nararamdaman mo na parang pagod ka na, diba? Give yourself a break. Diba? Kaya nga si Lord, isipin niya maigi. Bakit kaya sa Genesis, sinabi ng Panginoon na magpahinga tayo? Sa Exodus. Bakit? Kasi, tsaka bakit po nagpahinga ang Diyos? Para po iparating sa atin na dapat tayo nagpapahinga din. Si Lord nagpahinga siya, hindi dahil pagod siya, kundi dahil gusto niyang i-model na dapat nagpapahinga din kayo. Kaya buti na lang, nandito po kayo sa service natin. Kasi unang dapat na ipahinga natin ay ating kaluluwa at saka espiritu. Pag nakikinig tayo ng Word of God, napapahinga tayo. Okay? Next naman, Christ is our rock of safety. Ano ibig sabihin po ng safety? Yung kaligtasan, di ba? Yung safe ka. And alam niyo po tayo, di ba? Again, hindi naman po tayo sinyaman ni Villar. Di ba? Na kaya nating magpatayo ng bahay, na ganyan kakapal ang pader natin. Di ba? Hindi natin kayang, hindi tayo kagaya ng Japan, di ba? Na ang Japan kaya pala nakaka-survive sila sa malalakas na lindol kasi ang building nila sa ilalim may mga gulong. Kaya kapag po ang Japan nagkakaroon ng lindol, yung mga building nila gumaganon-ganon lang. Nagsusway lang. Kasi ang yaman nila eh. Di ba? Ngayon, having known that, alam na natin yon yung bagay na yon na hindi tayo sinyaman nila. Anong pag-asa natin? Di ba? Paano tayo dyan sa the big one na yan na binabalita? Diyan napapasok ngayon na Christ is our rock of safety. Pag wala kang magawa, pag alam mo na hindi mo kayang ingatan, proteksyonan, iligtas ang sarili mo at ang pamilya mo, ipanalangin mo na lang. Amen? Diba? Tayo, halimbawa ngayon, pwede tayong kaya nga natatawa ko dun sa nung nakaraan po na bagyo, di ba? Yung mga Pilipino, nakuha pa talagang mag-joke eh. Di ba? Kasi nung magbabagyo, ang dami pong nag-panic buying. Sabi ng mga nasa comment, buti pa sila, nagpa-panic buying, kami panic lang. Di ba? Yung nakuha pang mag-joke. Pero, yun nga po, totoo po yun, di ba? Na kapag may mga threat, may mga katatakutan tayong mga naririnig, ang dapat nating unang ginagawa ay manalangin. Kasi si Lord lang ang safety po natin. Halimbawa dito, sa mga nanay po dito, sagot po kayo 24/7 po ba, mababantayan niyo po yung mga anak niyo? Hindi, di ba? Kasi yung iba dyan, papasok sa school. Hindi ka naman pwede dyan, tataboy ka ng teacher, di ba? Ano tong anak mo, kinder? Di ba? Ngayon, paano mo masisigurado na walang mambubuli sa anak mo? Hindi siya may impluwensyahan ng mga makamundo. Hindi siya sasama pag nanalangin ka. Di ba? Lord, yung anak ko, iligtas mo po yung anak ko. Huwag po siyang mag-boyfriend ng 10. Di ba? Ingatan niyo po siya sa mga masasamang barkada. Di ba? Huwag po siyang mabuli. Di ba? Kasi ang Diyos ang mag-iingat sa kanila. And alam niyo po, dito po ako na-amaze. Di ba? Sige nga po, sabay-sabay po tayo. Sabihin niyo po kung ilan na po, o ano na po yung edad niyo. 1, 2, 3, go. 36. Di ba? So, lahat po kayo, wala pong 0 dito. Wala pong 1 dito. Pero naisip nyo na ba kung gaano katapat at kabuti si Lord na nakaabot ka dyan sa edad na yan? Diba? Na hindi ka man lang namatay o nalagutan ng hininga. Tingnan nyo pa lang po yung baby eh. Diba? Na yung baby, helpless siya, hindi niya kayang magtimpla ng gatas, hindi niya kayang magprotekta sa sarili niya, hindi pa siya natututo ng taekwondo o ng anumang self-defense. Pero binubuhay ng Diyos. Ibig sabihin, si Lord ang bumubuhay at nagpoprotekta sa kanila hanggang sila ay lumaki na. Kaya tayo din po ay ganon. Amen? Sabihin niyo po ng 3 beses, safety. Safety, safety, safety. Ayan, di ba? Pang-apat, Christ is our rock of standing. Ayan, pag sinabing standing, sa pamamagitan ni Lord, makakatayo tayo. Amen? So, hindi ko na po babasahin yung mga verse kasi tatagal po tayo, ang hahaba po niya. Basahin niyo na lang po sa bahay. Ang ibig sabihin po niyang standing, di ba, yung makakatayo ka ng ligtas. Di ba? And alam niyo po, ito medyo malaking lesson po to para sa akin. Kasi di ba, in all Christian circles, laging tanong yon na, Pastor, nawawala po ba yung kaligtasan? Tayo po ba, ligtas po ba talaga tayo? Kaya di ba may mga Kristiyano, hindi sila sure kung ligtas sila.
Kung sila ba, matagal na silang Christian pero hindi pa rin nila alam langit ba sila o impyerno. Kasi bakit? Kulang sila sa paniniwala na si Lord, Christ is our rock of standing. Na si Lord, pag nagligtas siya, ligtas talaga. Hindi siya pag yung kunwari ililigtas ka niya, ilalagay ka lang niya dito, tapos pwede ka pang mahulog. Hindi. Pag nagligtas si Lord, dito talaga. Kung saan ikaw ay ligtas talaga. Kasi tayo minsan, ang pananaw natin, siguro niligtas tayo ng Panginoon. Tapos dito, nilagay niya tayo sa bingit ng impyerno. Diba? Na isang pagkakamali mo lang, boom, laglag ka agad. Pero ikaw kasi, tatandaan natin, ang kaligtasan, ibalik natin yung ating kaisipan sa Ephesians 2:8-9 na naligtas tayo by faith at saka by grace. Hindi tayo naliligtas dahil mabait ka. Hindi tayo naliligtas dahil mabuti ka. Hindi ka naliligtas kasi 1,000 na yung nabigay mo sa church. Hindi. Diba? Kundi naliligtas tayo dahil sa kagandahan, loob ng ating Panginoon. Amen? Kaya, halimbawa, pag pinag-usapan ng rapture, ang grace din yung magliligtas sa'yo, hindi ikaw. Naintindihan? Ngayon, yung grace na yun na lamang ang gagamitin ng Panginoon para bumait ka, para mabago yung buhay mo. Pero again, it's not about our performance. Amen? Kasi may mga ganitong Kristiyano, aminin nyo, "Uy, linggo ngayon. Uy, nakapag-tithes ako. Uy, nakakanta ako kay Lord. Naka-attend ako ng youth fellowship. Sigurado, pag nag-rapture, ligtas ako. Sama ako." Eh, Monday, nakapagbasa ka lang ng Bible. Nag-pray ka, 2 minutes lang. Ako po, parang siguro pag nag-rapture, hindi ako kasama nito. Diba? Tapos, kina-Tuesday yan, may nanggalit sa yung classmate mo, nasuntok mo. Impyerno na ako nito. Diba? Akala natin, tapos linggo na naman, nakakapag-worship tayo. Isipin na naman natin, siguro ligtas na ako nito, ganyan. Parang bumabalik tayo sa sistema natin dati. Na ang kaligtasan, nakadepende kung paano ka mag-perform. Diba? Si Tita Roda. Ayun, Tita Rod. Ayan. Yung anak mo po ba, mahal mo po yan? Sobra, di ba? Ngayon, ang tanong ko, nakadepende po ba sa grades niya yung pagmamahal mo sa kanya? Di ba? Uy, anak, medyo mahal lang kita kasi 75 ka sa mati. Di ba? Anak, mahal na mahal kita kasi 99 ka sa sa science. Di ba? Hindi ganon. Ang pagmamahal ng ina, ng magulang, although hindi lahat, kasi may mga nanay, tatay na masama, di ba? Pero, ang normal, di ba, na nanay o tatay, mahal ang kanilang anak, ano man ang gawin nito? Amen? Alam niya, touch nga ako dun sa inatinan po namin. Makwento ko lang ha. Inatanan namin na dibo ng lola ko. Lola na, nagdidibo pa, no? Kasi nag-70 na eh. Ngayon, edi, lahat ng anak niya, sinayaw siya. Sayaw-sayaw siya ng anak. Tapos, nagulat kami, nung bandang ending, merong anak niya na sumayaw din sa nanay niya. Doon. Tapos nagulat ako kasi tumutulo luha ko. Pagkatingin ko kay mama, tumutulo na rin luha niya. Tapos nakita ko yung mga kamag-anak namin, nagsisiiyakan din. Alam niyo kung bakit? Kasi yung anak niya na yun, na sumasayaw sa kanya, yung last dance niya, kasi di ba pag last dance, ibig sabihin importante yan, mahal yan. Alam niyo kung sino yung last dance niya? Yung anak niya na naging addict. Doon kami iyak ng iyak talaga. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Yung parang naisip ko, grabe ganun pa na magmahal ang nanay. Tsaka lalong-lalo na ang Diyos. Naisipin yung addict, yung anak, bata pa lang ako, nakikita ko yon. Pumupunta yun sa sa mga bubong, doon sa sukat, para lang magnakaw. Magulat kami, hinahunting na ng mga barangay tanong. Yung pala, yung tito ko yun. Yung nagnanakaw siya kasi parang may pang-droga siya. Di ba? Tapos, nakita ko nung birthday ng lola ko, nung dibo, ang last dance siya. Kaya iyak siya ng iyak eh. Doon sa mama niya, parang sorry siya ng sorry. Kasi parang isipin yung addict. Hindi siya yung pinakamabait, ha? Hindi siya yung pinakamalaki ang bigay na sweldo sa nanay niya. Siya pa ang nagpasakit sa ulo ng nanay niya. Pero ang pinili na last dance, siya. Kasi bakit? Mahal tayo ni Lord. At ang pagmamahal niya, hindi nakadepende sa mga performance natin, sa mga gawa natin,
kundi sa kanya mismo. Kaya alam niyo po, lahat po ng mga nakakarinig ng boses na to, ano man ang kasalanan mo, ano man yung karumihan mo, hindi dyan nakatingin ng Panginoon, kundi sa iyo mismo, na mahal ka niya. Kaya nga siya namatay sa krus para sa iyo. Kaya nawa po, tayong lahat ay magbigay din ng buhay sa Kanya. And Christ is our rock of standing. Ibig sabihin, makakatayo ka talaga. Diba? Mapupunta ka talaga sa langit pag naniwala ka sa Kanya. Diba? Susunod na lang yung bait. Okay? And then next naman, naiiyak na po kayo. Ganun po talaga. And then panglima, Christ is the rock of supply. Sabihin nyo nga po, supply ng 2 beses. Supply, supply. Ayan, ibig sabihin naman ito, ano man ang kailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos. Okay? Eh di ba, isn't it amazing, di ba? Na sobrang amazing, dito kasi sa Psalm 78:20, sinasabi dyan na yung tubig na nag-umapaw ay galing dun sa bato. Parang isipin nyo, bato pero pinanggagalingan ng tubig. Doon uminom yung mga Israelita di ba? Doon sa hinampas ni Moises na bato, tapos pumagos yung tubig. And alam nyo, bilang rock of our supply, si Lord faithful po siya sa pagsusupply ng ating mga pangangailangan. Di ba? Kaya for example, may pangangailangan ka, sobrang faithful po siya na ibigay po to. Di ba? Tayo lang medyo ang nag-aalala. Di ba? Kaya minsan may mga ganun po tayong sistema o eksena sa buhay, di ba? Na pag dumadating na si Meralco Bill, naku, 2.5 na naman. Naku, 3,000. Di ba? Pero isipin nyo maigi, ilang bill na ang dumating sa inyo, pero nababayaran nyo naman. Di ba? Kasi si Lord, tapat siya na nagsusupply. Minsan, lalong-lalo na ang mga nanay natin dyan. Di ba? Hindi pa nga naghahapunan, tanghali pa lang, nag-aalala na, ano kaya ihahapunan namin? Pero, lumilipas din naman ang hapunan, may kinakain din naman. Amen? Di ba? Yung parang ang dami nating mga pinag-aalala, pero si Lord, habang buhay naman tayo, sinusupply niya tayo. Di ba? Amen? Amen. Di ba? Nung nakaraan nga po, may kwento po ko na, yung parang pronto ako, amazed na amazed ako. Kasi nung 13 ko, kailan ba yung 13? Thursday lang, di ba? Birthday ko po noon. Eh di habang nagpe-pray ako, nakaganyan pa ako sa upuan namin din sa sala. Sabi ko, sinabi ko na yung prayer ko kay Lord. Sabi ko, Lord, birthday ko naman ngayon eh. Surprise mo nga ako. After kong ipag-pray yun, ayos na ako. Tapos kasi kami nung asawa ko po, kultura na po namin na kumakain po kami sa buffet pag birthday namin. Kasi ang buffet po, pag birthday mo, kalahati na lang ang babayaran mo, 50%. Kaya sobrang, hindi siya yung parang magastos eh. Kung tutuusin, tipid pa nga. Diba? Na kumbaga parang, kung halimbawa sa ukay-ukay, tayo minsan sa ukay-ukay tayo nabili. Pero pag inintay pala natin yung sale sa mall, parehas lang ng presyo. Kaya dapat doon na tayo sa mall bumili. Parang ganun din sa buffet. Eh di ngayon, kain kami sa buffet. Parang iniisip ko, ano kaya, mapapagbigyan ba tayo? Walk-in lang tayo, hindi tayo nakapag-reserve dun sa kanilang page. Kaya habang lumalakad kami, pray po, Lord, sana po tanggapin po kami ng walk-in. Ganyan, kasi ang dami-dami pong mga tao dun eh. Pagkatanong ko dun sa staff, sabi ko, nag-accept po kayo ng walk-in? Ay, opo sir. Ayan, ilista nyo lang po yung pangalan nyo po dito. Dilista ako. Hindi pa po kami nakakaupo, hindi pa umiinit ang puwet namin dun sa upuan. Sir Hemler Mendez, pasok na po kayo. Ang galing na. Diba? Pero alam niyo po, nung mga nakaraan, sobrang haba talaga ng pila. Pero dahil sabi ko sa Panginoon, Lord, i-surprise mo nga ako. Na-surprise ako dun sa bilis po ng pila. Tapos ito pa po, at pag dating namin doon, sabi nung staff, Sir, pwede ka na pong magsimula ngayon. Kuha na po kami pagkain. Kuha kami mga pagkain, dami namin kinuha. Tapos maya, umupo na kami, kumakain na kami ng asawa ko. Maya, nakita ko, parang kilala ko yung nasa, eto yung asawa ko po, andito po yung kilala ko. Sabi ko, parang si Queenie yun. Medyo chinek ko muna kasi baka mamaya mapahiya ako. Si Queenie yung naka-churchmate namin dati. Pagkaganon ko, sabi ko, si Queenie nga. Ganyan. Tapos nag-isip pa kami, batiin ba natin kung hindi? Baka mamaya isnabi na tayo, hindi na tayo pansinin kasi ang tagal na natin hindi nag-uusap. Sabi niya, nakaka-convict naman daw na hindi pansinin. Tapos sabi sa, kinalabit niya, Queenie, ay, come on! To make the long story short, chika-chika sila doon. Ako, nakain. Kwentuhan po sila. Tapos maya-maya, hindi ko naman po intensyon. Sabi niya sa akin, Kuya Hem, nag-grill out na kayo?
nakuha mo na yung bill mo? Sabi ko, hindi pa, wala pang lumalapit eh. Ako na po magbabayad ng bill niyo. Sabi ko dun sa asawa ko, talagang surprise kami kasi hindi namin inaasahan na gano'n. Ngayon nga po, umuwi kami nang wala kaming binayaran, tapos busog na busog kami. Diba? Pero yun nga po, dahil po yun sa pagpe-pray ko na, Lord, i-surprise mo nga ako. Sinurprise. Kaya sabi ng asawa ko sa akin, sige naman, magpe-pray na nga rin ako pag birthday ko na i-surprise ako ni Lord. Parang gano'n. Pero yun nga po, ang ibig ko sabihin po dito, pag humiling po tayo kay Lord, siya po yung magsusupply ng pangangailangan natin. Sa Matthew po, di ba, may mababasa po kayo doon na tayo pong mga tao, mas importante pa tayo saan? Sa mga ibon, tsaka sa mga bulaklak, sa parang, di ba? Kaya naman, yung mga yan, hindi yan nagtatrabaho, pero pinapakain, tsaka dinadamitan ni Lord. Eh, paano pa kaya tayong mga tao na mahalaga sa Kanya? Kaya tatandaan natin, isusupply ng Diyos ang pangangailangan natin. Next naman, malapit na po tayo matapos. Number 6, Christ is the rock of satisfaction. Sabihin nyo nga po, satisfaction. Satisfaction. Pansin nyo pa panay S, no? Stability, strength, safety, standing, supply, tapos pang-anim, satisfaction naman. Kapag si Lord ay nasa puso mo, masasatisfy ka talaga. Ibig sabihin, mapupunan ka. Mawawala yung pagkukulang sa buhay mo at sa puso mo. And kung kilala niyo po si Blaise Pascal, napakalaking ambag po nun sa mathematics, tsaka sa agham, sa mga filosofiya. Alam niyo po, ang sinabi niya, Christian po kasi yun eh, pagka pinapanganak daw po ang isang tao, meron daw po yung butas sa puso. Automatic, pag pinanganak si Jake, automatic yun, may butas sa puso. Ngayon, ang makakapagpuno lang doon ay walang iba kundi ang Diyos. Pero ang tao, pag hindi niya pa po natatagpuan ng Diyos, hindi pa po siya naliligtas, kung ano-ano po yung pinupuno niya sa puso na yon. Pwedeng tao, kaya, di ba, marami pong mga tao, ang daming karelasyon, ang daming boyfriend, girlfriend, kasi akala nila sila yung magpupuno sa puso. Tapos, ang daming gustong bilhin, ang daming gustong mapuntahan, pero nakakapunta na sa iba't ibang lugar, pero empty pa rin. Malungkot pa rin. Pagkatapos, akala nila yung kasikatan, pag sumikat na ako, sasaya na ako. Pero maraming mga artista nagpapakamatay. Eh bakit ganon? Kasi totoo po yung sinasabi niya na merong butas po sa puso ang mga tao. Ngayon, ang makakapag-satisfy lang dyan, walang iba kundi si Jesus. Diba? Na kapag siya ay nasa puso mo, masasatisfy ka. Wala ka nang hahanapin pa. Diba? Yung parang kaya nga nakaka-bless po ang mga Christian. Di ba? Kasi may problema na nakakakanta pa. Alay, balay, Jesus, you are so good, di ba? Hindi naman milyonarya, hindi naman anak ng kontraktor, di ba? Di ba? Hindi, pero ang saya-saya, di ba? Kasi po, si Jesus ang ating satisfaction. Okay? Kaya naman, kinakailangan mo siyang tanggapin. And last na lang po, ito nga po, Christ is the rock of our singing. Ayan, singing. Sabi niya po, singing. Ayan. Na ibig sabihin niyan, pag si Lord ay nasa iyo, siya po ay magiging bato ng iyong awit. Ayan. So, sa madaling salita, kapag si Jesus ay nasa iyo, makakaawit ka pa rin. Di ba? Kaya nga dati, curious lang po si Pastor Mer noon. Kasi laging kinukwento ng bishop namin, si bishop, yung tungkol nga sa song leader na nagpaalam sa kanya na, Pastor, pumili ka muna ng ibang kakanta, ng ibang song leader. Bakit? Kasi po, pinrate po ako ng boyfriend ko. Sa libo-libo po nating kanta, wala po akong maalala. Diba? Iyak daw ng iyak. Eh sabi ni Pastor Robert, totoo ba yung kinukwento mo sa pulpit ko na tungkol sa song leader na ayaw mag-song lead dahil pinrate ng boyfriend? Sabi niya, oo, totoo yun. Sabi nga, kaya doon namin naisip na, oo nga, no, totoo yung mga ganon. Na porque binrate lang ng boyfriend, hindi na makakanta. Diba? Ate Dimple, ayoko muna pong umatin ng youth fellowship. Bakit? Binrate ako ng boyfriend ko. Diba? Ano ka ba naman? Diba? Pero alam niyo po ang sinasabi ng bishop namin, ang sinabi niya dun sa song leader na yun, ano ka ba? Kahit binrate ka ng boyfriend mo, kumanta ka pa rin. Diba? Kaya ang ginawa ng song leader na yon, kumanta pa rin. Kahit break na break ang puso. Kaya alam niyo po nangyari, mas lalo pang na-anoint, na-pospos yung church, tsaka siya. Diba? Kaya naman yung boyfriend niya na nanonood lang doon, na-convict siya.
na-convict, di ba? Nakipagbalikan sa kanya. Di ba? Kasi bakit? May something sa pagpapatuloy. Di ba? Hindi yung hindi ka nakakanta porket malungkot ka. Di ba? Pagka, sabi nga daw, kapag kung kailan ka nga may problema, doon masayang kumanta. Di ba? Kaya nga ako, naranasan ko po yun. Praise yung kinakanta namin, pero iyak ako ng iyak. Di ba, lalo nung kinanta yung, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan. Iyak ako ng iyak. Kasi sabi doon, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ano sabi doon? Ay para lang sa kanya. Di ba? Kaya sabi ko, ganun pala. Kasi nung marami akong pera, nung okay ang lahat sa akin, ang kanta ko nun, handog niya ay kaya. Ganun eh. Di ba? Pero iba rin pala, kapag kinakanta mo yun na may problema ka, di ba? Yung parang masaya ka naman, pero naiiyak ka kasi mas nagiging totoo yung kanta sa'yo. Amen? Di ba? Yung for example, kinanta mo yung, there will never be a friend as dear to me as you. Di ba? Ang ibig sabihin nun, wala na pong iba pa na mas magiging matalik na kaibigan kundi si Lord. Di ba? At ma-appreciate mo yon kapag nga naman yung mga kaibigan mo, iniwan ka. Di ba? Kaya tatandaan, Christ is the rock of our singing. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kakanta ka pa rin. Yan. Di ba? Hindi yung porket may problema ha. Kahit may problema, kanta pa rin. Amen? Diba? Kaya sabi nga rin daw, kapag ang Kristiyano may problema, dyan daw masarap manalangin. Diba? Sabi nga nung pastor namin, pag daw ang pastor nyo, pag nagpe-pray, umiiyak, Lord! Ibig sabihin, matindi daw ang problema niyan, walang pera yan. Diba? Kaya daw bigyan nyo ng pera. Diba? Kaya sabi nga, diba? Pero yun, ang sinasabi doon, tuloy pa rin. Okay? And then last na lang, ito na nga po, Jesus is the rock of ages. Diba? So tatandaan natin na si Lord ang bato na ng habang panahon. Actually, yung rock of ages na yan, hindi nabuo yan bilang hymn, bilang kanta. And si Augustus Toplady, next natin, ang bumuo niyan. Ayan, siya po ay pinanganak sa Inglaterra, sa England, noong 1740. Tapos isinulat niya po yung hymn na Rock of Ages. Ngayon, pag tatanungin mo, bakit nga ba niya nasulat yung kanta na Rock of Ages? Kasi bigla siyang nakakita ng gantong bato. Next po natin. Tapos dun sa bato na yon, nakaranas po kasi siya ng bagyuhin. Tapos, nakakita siya po ng bato na kung saan dun po siya nagtago. Hindi po yan yung saktong bato. Pero kasi bato yun na malaki, tapos dun po siya nagtago nung sinalpok po siya o hinampas ng bagyo. Ngayon, habang nandun po siya, dun niya po naalala yung sinasabi ng Bible na Jesus is the Rock of Ages. Ang Diyos ang Rock of Ages. Kasi nung nasa bato po siya, nakaramdam po talaga siya ng sobrang kapanatagan. Kasi talagang makikita niya na ang lakas-lakas ng bagyo, pero doon niya pa nakita na grabe safe na safe ako dito. Hindi ako matinag. Bakit? Kasi nakatago siya sa bato. Next pa natin yung picture. Ito pa po yung picture. Oh. Yan kasi yung ibig sabihin ng cleft of the rock. Na doon sa gitna, pwedeng magtago yung hayop, yung tao, yung ibon. Tapos ito pa, next pa natin. Ito yung sample nito, yung ibon nakatago dun sa malaking bato na to. Di ba? So, isipin nyo maigi, ano yung katangian ng ibon na yan? Di ba? Helpless yan. Mahina. Di ba? Pag hinampas ng bagyo yan, lagot yan, patay yan. Pero alam nyo po ba, yung ibon, nakaka-survive yan whenever na nagtatago siya sa bato na yan, sa cleft of the rock. Pastor, ano ibig sabihin ng mensahe mo na yan? Na tayo po, sa lahat po at sa kabila ng mga balita, lindol, mga bagyo, alam niyo po, may I remind you, ipapaalala ko po sa inyo, na pwede tayong magtago sa bato na yan. Diba? At yan po ay walang iba kundi ang Diyos. Na kapag ikaw nag-aalala ka sa mga bali-balita, sa mga bagyo ng problema o sa literal na bagyo, tatandaan mo na pwede kang magtago sa Diyos. Amen? Amen. Diba?
So, kaya ang tanong po dito, ikaw ba ay na kay Jesus na? Pinapasok mo na ba si Jesus sa puso mo? Diba? And ngayon, this time, ibahin mo naman. Ikaw naman ang pumasok kay Jesus Christ. Diba? Ibig sabihin, papasok ka doon at mananatili ka sa Kanya. Amen? So, yun lang po. To God be the glory, glory to the Rock of Ages. Sige po, tayo.